Hello po mga kabebe, magandang buhay po. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga ay magmamarites ulit po tayo. So medyo matagal-tagal din po talaga tayo mga kabebe na hindi po talaga nakapag-update. At yun nga, inaamin ko nga po ay parang nawawalan na po talaga ako ng gana. Kasi ay ilang buwan na ba po talaga ba na wala po talagang egg production. Simula po nung nailipat natin yung mga alagang itik natin ay hindi po talaga tayo nakatikim po ng itlog po ng mga alagang itik natin at hindi po talaga tayo nakabawi or parang nalugi po tayo sa paglipat ng mga alagang itik natin dito, kundi ay buhay-buhay lang po talaga yung mga alagang itik natin. At yun nga po, so ito nga po mga kabebe ay sa pagtingin pa lang po talaga ng area ay masasabi na po talaga natin na problema na po talaga. Bakit problema? Kasi nakikita nyo naman po mga kabebe at hindi ko na po ito sasabihin sa inyo kung ano po talaga. At ito nga po yung mga alagang itik natin na sobra na po talagang nangayayat. So mahirap po ba talaga na mag-alaga po ng mga alagang itik? So ang masasabi ko po is siguro mahirap po para sa akin. Sa akin lang po mga kabebe, disclaimer lang po. Kasi kung wala po talaga tayong sapat po talaga na kapital or pangpuhunan po na pangpinan sa mga alagang itik natin, base po sa na-experience ko po sa pag-aalaga ng mga itik, lalong-lalo na ay ganitong free range area lang po tayo umaasa, ay hindi po talaga tayo makaitlog po ng mga alagang itik kung sa pastulan lang po talaga natin sa mga kabebe. At nakikita nyo naman din po talaga yung problema po talaga pag ganitong free range area. So sa mga nagtatanong po kung bakit ba ganun po katagal po na walang egg production po yung mga alagang itik natin. So yun nga po yung mga dahilan din po natin. Isa na din po yung problema natin sa pastulan po dito po sa Bukidnon area. Kasi nga po mga kabebe, ang problema po kasi natin dito is marami po talaga kaming mangiitik. So hindi lang po talaga ako yung mangiitik na imbis na pastulan po natin ng mga alagang itik natin, ang nangyayari po talaga ay nag-aagawan po yung mga alagang itik natin. At yun nga, problema din po talaga mga kabebe kung sobrang dami din po talaga ng itik natin. Pag ganitong pastol lang po talaga mga kabebe, may advice ko po sa iyo, lalong-lalo na ay nagsisimula ka pa lang or may bala ka pa lang, is much better po na mag-uumpisa po tayo sa 500 heads pababa. At sa ganun, kung yung area na paglalagyan natin ay medyo alanganin po tayo, ay hindi po tayo magkakaproblema. Katulad nga po ng lagi kong sinasabi na ganito po yung sitwasyon po na nangyayari po sa akin. Last na update ko po mga kabebe na nangitlog po yung mga itik ko is yung June. June po mga kabebe, nakapaitlog po ako ng 3C na tray. Tapos nagka-problema po ako kasi nga ay sa previous post ko nga ay yun nga, sa sobrang dami din po ng mga itik dito ay nagrambol nga po yung mga alagang itik ko. At yun din po talaga yung isang problema ko din po talaga dito pag ganitong pastulan. So yun nga po mga kabebe, simula nga nun is bumagsak talaga yung egg production at sabay-sabay na din po yung wala nang makain yung mga alagang itik ko. So hindi na din po talaga ako nagtataka mga kabebe kung yung mga alagang itik ko until now ay wala pa din po talagang egg production. Kasi alam ko na din po talaga yung problemang mga kabebe, kaya lagi kong sinasabi na kung kailangan po talaga natin na mag-alaga ng mga alagang itik, much better po talaga na sabayan po talaga natin sila ng duck layer. Kasi sa mga nakausap ko po dito na mangiitik, ibang-iba na po daw yung mga itik ngayon kumpara po dati. At yun nga, kinumpara nga nila yung ngayon at before. So ngayon po talaga mga kabebe, lalong-lalo na dito sa Bukidnon area, sa sobrang dami po talaga na mangiitik ay may mga area po talaga tayo dito na palay lang po talaga yung nakakain nila. Samantalang alam naman po talaga natin na itong mga alagang itik natin is kailangan po talaga nila ng balanse na pagkain, katulad na lang po talaga ng kuhol kung wala po talaga tayong maipapakain na duck layer. So ang nangyayari po kasi mga kabebe, pag itong mga alagang itik natin patuloy po silang kumakain ng palay, lalong-lalo na ay tumataas po yung egg production nila, ay babagsak po talaga yan mga kabebe kung wala po talaga silang nakakain na kuhol. Kasi pag itong mga alagang itik nga naman po mga kabebe, is ito po talaga yung problema po nila pag ganitong free range area. At yung area na paglalagyan natin, number 1 din po is yung patubig po talaga. So hindi po talaga madali mga kabebe na mag-alaga po ng mga itik kung kulang po talaga tayo ng pang-finance. Kung gusto
po talaga natin na mangitlog po itong mga alagang itik natin ay kailangan po talaga natin sila na sabayan po ng duck layer kahit na pinapastol po natin sila sa kapalayan. Kung dati po mga kabebe ay nakapaitlog po ako ng mga itik ko nung baguhan pa lang po ako, so naisasabi ko po talaga sa inyo at na-share ko sa inyo na yung mga alagang itik natin, kahit hindi po natin sila pakainin ng duck layer, ay mangingitlog pa din po na mga 1 month. Pero sa ngayon po talaga mga kabebe na mas tumatagal po yung experience ko po sa pag-aalaga ng itik, ay nakikita ko na po talaga kung ano po talaga yung problema. So hindi po talaga long lasting po talaga mga kabebe, o pwede nating asahan talaga yung ganitong free range area kung alanganin po tayo. Much better po talaga na may pang-finance po talaga tayo. So yun nga po mga kabebe, ay hindi lang din po talaga ako yung naghihirap dito sa Bukidnon, kasi ay marami din po talaga kami dito na naghihirap. Nakatulad ko din po yung problema na wala din po talagang itlog. So sa ngayon po mga kabebe, yung mga itik dito sa Bukidnon area, yung may mga itlog lang po ay sila lang po talaga yung may pang-finance, yung nagpapakain po sila ng duck layer, tas pinapastol po itong mga alagang itik natin. So ito po yung napakaganda po talaga mga kabebe. Maganda po talagang negosyo itong itik, kasi ito po yung negosyong tipid na di ka tinipid, kasi nga ay bibigyan ka po talaga nila ng resulta pag pag-aalagaan mo talaga sila, at sakto nga po talaga yung kinakain po ng mga alagang itik natin, kasi kung ano lang po talaga yung pinapakain natin ay doon lang din po talaga tayo nagbabase po talaga sa egg production po ng mga alagang itik natin. At ito nga po mga kabebe, nakikita nyo naman po sa kulungan pa lang ay alam na po talaga natin na wala na po talagang itlog itong mga alagang itik natin, at nakikita nyo at dito na lang po talaga sa may kapalayan natin sila linagay ng kulungan, kasi nga po mga kabebe ay kahit saan po natin ilagay itong mga alagang itik natin, kung yung area naman po talaga na paglalagyan natin na pagpapastolan sa kanila ay alanganin tayo, ay useless po pa din po talaga. So ito nga yung before and after nga po ng area mga kabebe nung inilipat nga po natin yung mga alagang itik natin. So nagtagal din po talaga tayo dito ng 1 buwan. So yun nga po mga kabebe, sa loob nga po ng 1 buwan dito ay hindi po talaga tayo nakapaitlog. At yun nga ay survival lang po talaga yung tawag natin sa mga alagang itik natin, na mabubuhay lang po talaga sila, at sa ganun ay kahit papaano ay hindi po talaga sila mangayayat. So nakikita nyo naman po talaga mga kabebe yung area natin. Malawak po talaga siya kung tutusin, pero yung problema nga lang po talaga mga kabebe, sa sobra nga po talaga madami po talaga yung mangiitik dito, ay nag-aagawan na po talaga kami ng area, at yung mga alagang itik natin ay limitado lang po talaga yung pinaglalagyan natin. So dapat po talaga mga kabebe, pag ganitong free range area ay pag-isipan po talaga natin kung yung area ay kaya ba ng mga itik natin na dito natin sila ilagay, kung ganito po yung paraan natin. So problema nga po talaga mga kabebe, ang lagi ko po talagang sinishare sa inyo ay ganito pong pastol po talaga, ay hindi ko na po talaga siya masasabi na mangitlog po yung mga alagang itik natin pag ganitong paraan lang po talaga yung gusto natin. So much better po talaga, lagi kong sinishare paulit-ulit lang, duck layer po talaga yung kailangan natin sa mga alagang itik natin. Kung wala man tayong budget na pang duck layer, ay maghanap na lang po tayo ng alternatibo na pwede natin ipakain sa mga alagang itik natin, lalong-lalo na ay yung paraan po natin ay ganito, tas yung area ay alanganin po tayo. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung area na halos, hindi lang po halos, wala na pong makain yung mga alagang itik natin, kasi ay naghahanap na din po tayo ng area na paglilipatan po ng mga alagang itik natin. Sa ngayon po mga kabebe ay medyo matagal-tagal din po talaga akong hindi po nakapag-update sa mga alagang itik ko, at yun nga nawawalan na po talaga ako ng gana. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung 1 buwan na update ko, simula nga po nung nag-update ako na naglipat po tayo ng area dito po. So ngayon po ito na po yung before and after, at sa susunod po ay mag-update na naman po ulit ako kung ano na pa po ba yung mga ganapan po dito sa pastulan dito po sa itikan na inaalagaan ko. At yun lang po mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsabing magandang buhay po sa lahat.